Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kinaway-kaway din ni Joe yung ang kanyang kamay sa oras na ito, si Kuya Su ay masyadong complimentary. Si Joe yung ay walang kakayahan na magbigay ng payo sa kahit ano, ito ay ordinaryong walang kwentang bagay. Gayunpaman, gaya ng sinabi ko noon, kung may kahilingan si Kuya Su, tiyak na tutugan si Joe. Speaking of this, napaisip si Joe yung saglit at saka nagsalita. Not to mention the time when my father was here. First, it has been a long time since my father is gone now. It is unknown if the people sent by Joxian village are still there. Pangalawa, I was not have the control of Joxian Juang at that time. Some of the information on Xianxuang is not very clear about the above records. Pag-usapan na lang natin kung gaano karaming tao ang ipinadala ko pagkatapos maging pinuno ng pamilyang Zhou. Marahil ay may higit sa 2,000 skilled workers. Karamihan sa mga technician ay mga service provider, halimbawa, maaari silang maging hardenero, tagapagluto, maglaba, at iba pa. Halos kalahati ng mga sa wakas ay tinanggap ng mga sikat na tindahan. Next is the follower category. There are about 5,000 people in this category, and the passing rate is only about 20%. In other words, there are about 1,000 people. Tumango si Han Sanchen, ang entourage ay responsable para sa kaligtasan, kaya natural na ang mga kondisyon ng screening ay mas mahigpit kaysa sa normal. Ang rate ng tagumpay ay halos 20%, na halos pareho. Sa huli, nandyan ang tunay na master ng malapit na bantay. Ito ang pinakagustong marinig ni Han Sanchen, para lang sa antas ng mga taong sinusunod ni Joe Yung at iba pa, pabayaan ang 1,000, kahit 10,000, para sa Han Sanchen, ito ay ilang gulo lang, hindi talaga mahirap. Pero iba ang Absolute Masters. Bagamat hindi pa rin natatakot si Han Sanchen, kung sapat na ang bilang ng mga masters, halatang magdadala ito ng maraming problema sa Han Sanchen. Ang mga leon ay hindi natatakot sa mga leopardo, ngunit hindi sila makatiis ng napakaraming mga leopardo. Sa katunayan, ang Joxian village ay palaging may saloobin na ang mga taong tulad nito ay maaari lamang matugunan ngunit hindi hahanapin. Bukod pa rito, ang aming pamilyang Joe ay hahanap ng mga paraan upang makakuha ng ilang mga tunay na may kakayahang tao sa aming sarili at hindi sila ituring bilang mga benta, ang unang pagsasaalang-alang upang pumunta doon. So, may mga ganyang tao, pero hindi marami. Ayon sa aking impresyon, mayroong halos 1,000 tao, at ang rate ng tagumpay ay humigit kumulang 80%, sa makatuwid, ang bilang ng mga ganap na masters na dumaan sa Joxian village patungo sa sikat na tindahan ay konserbatibong tinatayang nasa 7 hanggang 800 tao. 7 hanggang 800 absolute masters, kahit si Han Sanchen ay hindi napigil ang huminga. Oo, 7 o 800 tao ay maaaring hindi talaga maituturing na malaking bilang, ngunit huwag kalimutan na ang Joxian village ay isang lugar lamang para sa mga tao. Sa katunayan, imposible para sa mga sikat na tindahan na umasa sa mga panlabas na puwersa upang makumplito ang pag-deploy ng kanilang sariling mga vilya. So, isa lang ang possibility. Yan ang mga taga-Joxian village. Sa katunayan, sila ay dapat na isang napakasimpleng suplemento. Kaya, ang problemang ito ay lubhang nakakainis. Ang isang ordinaryong at pambihirang pandagdag na lugar ay patuloy na nagbigay ng halos 2,000 tao na maaaring lumaban para sa mga sikat na tindahan, kaya, gaano katikot at kalaki ang magiging sukat nito. Ang bagay na ito ay sadyang hindi maiisip. Ngunit kung kailangan mong mag-isip tungkol dito, kung gayon ay konserbatibong tansyahin na ang bilang ng kabilang partido ay maaaring dapat na hindi bababa sa 2 o 3 beses.
Sa madaling salita, ang bilang ng mga ganap na master ay maaaring humigit kumulang 2,000, habang ang bilang ng mga elite na master na sumusunod sa kanila ay humigit kumulang 3,000 o higit pa. Hindi kasama dito ang mga ordinaryong gwardya at katulong. Damn, with such a terrifying amount, don't say it's the power of a villa, just say it's a small town, and Han Sanchen definitely don't think there's any problem. Bukod pa rito, isa pang mahalagang punto ay 2 o 3 beses pa rin ang pinakakonserbatibong pagtatansya, marahil, ito ay halos 10 beses na posible. Na nagdaragdag sa isang mas nakakatakot na pag-iral. Hindi katakatakang sinasabi ng mga tao na may mga nakatagong dragon at nakakulong na tigre dito. Parang wala talagang kasinungalingan. Kuya Joe, may tanong pa ako, sabi ni Han Sanchen. Kuya Su, diretsyong magtanong. Alam mo ba kung gaano karaming tao doon sa sikat na tindahan? Tanong ni Han Sanchen. Gusto niyang kumpirmahin ang kanyang hula, sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa iyong sarili at sa kaaway maaari kang manalo sa bawat labanan. Hanggat nahuhuli niya ang mga detalye, ayaw niyang paalisan ang mga ito. Ang aktwal na bilang ng mga tao. Kumunat ang noo ni Joyong. Ang tanong na ito ay tila simple, ngunit sa katunayan ito ay hindi kasing simple ng naisip. Sa totoo lang, hindi ko rin alam ang isyong ito. Umiling si Joyong. Ang mga sikat na tindahan ay napaka-misteryoso at malihim sa kanilang trabaho, kahit na ang pamilya Joe ay may Jocks Ian Village na nagtatrabaho sa kanila sa mahabang panahon, talagang kakaunti lang ang alam nila. Sa madaling salita, wala silang alam na iba pang impormasyon maliban sa mga taong kinakaharap nila. Gayunpaman, maaari itong tansyahin, mahina niyang sabi. Then please ask Kuya Joe to make an estimate. I have no other intention, just out of curiosity, paliwanag ni Han Sanchen. Sa tansya ko, ang mga tao sa Jocks Ian Village ay dulo lang ng iceberg, kung sila ay mga skilled workers o followers, in the final analysis, they are always the external forces involved. Actually, alam mo rin na ang core ng isang lugar ay dapat binubuo ng sarili nitong mga tao at hindi maaaring maging outsider. Oo, lalo na para sa isang napakalaking villa, kung ito ay isang lugar ng panloob na kahigpitan, kung gayon ito ay dapat na ang mga talento na nilinang ng sarili. Tapat, maaasahan, at may kaalaman. So, if I want to make a rough estimate, there's really no way to say it, however, we are just chatting after drinking, so I will just make a haha, just listen, pagkasabi ni Joyong, tapos nag-8 gesture siya gamit ang kamay niya. I guess it's a multiple of this. 8 beses, bagamat tinansya ng Han Sanchen ang pinakamataas na halaga ng 10 beses. Ngunit ang mga pagtatansya ay palaging mga pagtatansya, kaya paano magiging posible na talagang pumunta sa limitasyon? Pero sa ngayon, parang umabot na talaga sa limitasyon. Ito ay isang maliit na sikat na tindahan, at ang aktwal na bilang ng mga tao ay maaaring malapit sa 100,000 katao. Ayon sa mga uri ng trabahong ibinibigay ng Jocks Ian Village, halos kalahati ng 100,000 katao na ito ay maaaring mga taong antas ng bantay. Pagkatapos, iyon ay isang buong lakas ng 50,000 tropa. Napakaraming tao ang nagkukumpulan sa ganoon kalaking lugar, hindi nakakagulat na habang nasa daan, lahat ay nagsabi na ang tindahang ito ay isang nakayukong tigre, nakatagong dragon. Kung ang bagay na ito ay kasangkot pa rin sa mga lalaking nakaitim, kung gayon sa mga 50,000 katao na ito, maaaring mayroong kahit libu-libong mga piling tao na nakaitim. Ang mga commander ng matatanda ay nag-away na lahat noon pa man, hindi masasabing mahirap silang pakitunguhan, ngunit masasabi lamang na napakahirap nilang harapin. Kung tutuusin, maliit lang ang bilang nila sa simula, kung meron pa, nakakatakot talaga isipin. Gumawa ng ilang casual na pahayag si Han Sanchen, at pagkatapos ay lumipat sa iba pang mga paksa sa sikat na tindahan. Ang layunin nito ay upang matiyak na kahit na gusto ng iba na imbestigahan si Joyong sa hinaharap, walang pagdududa sa nangyari ngayong gabi. Total, kung babasahin mo ang parehong artikulo, mukhang si Han Sanchen, isang baguhan, ay nagtatanong tungkol sa lahat ng bagay sa isang sikat na tindahan. Makalipas ang kalahating oras, natapos na ang piging, at tinapos ng ilang tao ang piging ngayon na may tawanan at tawanan. Masayang-masaya ang mag-ama nina Joyong at Kao dahil pagkatapos ng palitan ngayong gabi,
makumpirma nilang hindi isinasapuso ni Han Sanchen ang bagay ni Cao Tian, ito rin ay nagpakita na ang relasyon ni Han Sanchen sa kanila ay ganap na hindi tama, gap. Tuwang-tuwa din sina Han Sanchen at Su Yingxia, hindi bababasa, sa pamamagitan ng pagpapakawala ng Cao Tian, Han Sanchen ay ganap na nanalo sa Joyong at wala ng anumang pag-iingat sa kanya. Si Han Sanchen ay kasama rin sa walang bantay na chat na ito, at lubos niyang alam kung ano ang gusto niyang malaman. Sa mainit na pagbati ng pamilya Zhou at ng pamilya Cao, bumalik ang mag-asawa sa kanilang tirahan. Pagkasara ng pinto, gumawa si Ivory ng isang tasa ng tsaa at iniabot ito kay Han Sanchen. Kailan mo balak kumilos? Tanong ni Ivory, magkaroon ng isang tasa ng tsaa para maibsan ang hangover. May opinyon ka ba? Actually, may naobserbahan akong mga guards sa mga sikat na tindahan nitong mga nakaraang araw. Kahit alas 3 o alas 4 na ng gabi ay may mga bantay pa rin doon, tsaka may mga customer din na bumabalik galing sa inuman that time. In theory, we have to do this secretly, parang walang medyo angkop na oras. Tumanggaw si Han Sanchen, maliban kung ang hukbo ay gumawa ng isang mapanganib na hakbang, gamitin ang aking pamamaraan at oras. Iyong pamamaraan at timing. Oo, ang oras ay dapat sa umaga. Umaga. Nang marinig ang kahilingan ni Han Sanchen, natigilan si Ivory. Kapag gumagawa ng mga palihim na aktibidad, palagi itong ginagawa sa gabi, ito ay dahil mas madaling itago ang hugis ng katawan at hindi matutuklasan sa gabi. Pero sa araw, medyo blatant ito ha. I thought about it and found that the morning is actually the least crowded and quietest time. Celebration site kasi ito, kahit alas 4 o alas 5 pa lang ng umaga madalas may mga hangover na umuwi. Kapag may umuwi, ang buong villa ay hindi maiiwasang magbigay ng kaukulang serbisyo at bantay. Sa makatuwid, ang pangkalahatang pagunlad ng mga sikat na tindahan ay isinasagawa pa rin. Umaga pa lang ay nagpapahinga na ang karamihan sa mga customer, at nagsimula na ring magpahinga ang mga tao sa mga sikat na tindahan na naging abala buong gabi. Sa makatuwid, ang oras na iyon ay tila ang pinakadelikado, ngunit ito rin ang pinakaligtas. Paano ang pamamaraan? Tanong ni Su Yingxia. Sa mga tuntunin ng mga pamamaraan, kailangan nating umasa sa Shangguan, sabi ni Han Sanchen. Pamilya ni Shangguan. Medyo nalito si Su Yingxia, ito ay ganap na walang kaugnayan. Dapat alam mo na ito ang unang pagkakataon na nakilala ng pamilya ni Shangguan ang kanyang pamilya, bukod sa alam nila ang mga pangalan nila, wala na silang ibang alam. Sa kasong ito, talagang kakaiba ang umasa sa iba upang ipatupad ang iyong sariling mga pamamaraan. Oo, pamilya ni Shangguan. Medyo ginulo mo ako, sumimangot si Ivory. Wala namang nakakalito, kung gusto nating dalawa na hanapin ang lokasyon ng isang sikat na tindahan ng tahimik, syempre magagawa natin ito ng tahimik sa ating mga kakayahan. Pero ang pinakabuod ng bagay ay, paano natin ipapaliwanag itong lugar na ating tinitirhan? Araw-araw, may mga kaukulang tagapaglingkod na naghihintay sa paligid sa lugar na ito. Bagamat hindi sila madalas pumupunta, paminsan-minsan ay lalapit sila para magtanong kung may kailangan sila. Tsaka isa pang punto ay medyo sikat na si Han Sanchen ngayon, kung bigla siyang mawala, hindi may iwasang maakit nito ang atensyon at pag-usisa ng ibang tao. Siguro, may mga taong, well-meaning, na dumiretso sa mga sikat na tindahan para maghanap ng tao, at nakakahiya. Sa makatuwid, ang Han Sanchen ay nangangailangan ng isang makatwirang oras at dahilan upang mawala sa loob ng ilang araw. Ang pamilya Shangguan ay nasa kalkulasyon ni Han Sanchen. Magpadala ng isang tao upang maghatid ng isa pang sulat sa pamilya ng Shangguan. Tanong ni Ivory. Umiling si Han Sanchen, huwag kang mag-alala, mas dapat silang mabalisa kaysa sa atin, matulog ka na. Walang masyadong tanong si Su Yingxia. Siyempre naniwala siya sa diskarte ni Han Sanchen, kaya kayang ayusin ni Han Sanchen ang lahat ng mag-isa. Ang dalawang mag-asawa ay mabilis na nakatulog, at sa Shangguan House sa kabilang panig, ito ay eksaktong inaasahan ni Han Sanchen. Kasing balisa ng langgam sa mainit na palayok. Mabilis na pumasok si Shangguan Qinghai sa bulwagan ng hindi nakataas ang kilay, nang makita niya si Shangguan Qingyan na nakaupo sa bulwagan, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ngayong gabi, alam mo ba kung saan nagpunta si Mr. Su? Pumunta ka ba sa Zhou family? Tanong ni Shangguan Qingyan. Malakas na tumanggo si Shangguan Qinghai,
Oo, pareho lang iyon. Ang sa amin ay isang piging ng pasasalamat, at dapat mayroong piging sa paghingi ng tawad doon, ngunit inimbitahan muna namin siya, ngunit tinanggap ni Mr. So ang aming appointment at pumunta doon. Kung talagang nasa emergency si Han Sanchen, hindi mahalaga, pero ang problema ay hindi naman talaga emergency ang urgent matter ngayon. May bagong invitation lang kasi. Kaya paano nito mapipigilan ang mga tao na maging balisa? Total hindi man lang pinansin ni Han Sanchen ang side niya. Ayos lang na hindi ka pumunta sa tabi mo ngayon para sa kapakanan ng pamilya Joe, tapos ayos lang bukas, kinabukasan, o kahit sa hinaharap. Qingyan, ano ang dapat nating gawin? Nag-aalalang tanong ni Shangguan Qinghai. Kumunat ang noo ni Shangguan Qingyan, sumasakit din ang ulo niya sa bagay na ito. Paano kung imbitahin natin ulit si Mr. Su? Sabi ni Shangguan Qinghai. Napabuntong hininga si Shangguan Qingyan, it's really a dilemma, but keeping a low profile is really much better than not invite him. Dad, how about this? Let's write another letter and say that we really still want to express our feelings, thank you very much, and then I made an excuse para sabihin na aalis ako dito sa lalong madaling panahon dahil natatakot ako na wala akong pagkakataon sa hinaharap. Nagmamadaling tumanggaw si Shangguan Qinghai at inabot ang mga katulong na naghihintay sa labas ng pinto. Pumunta ka at gawin ang sinasabi ng ginang. Tumanggaw ang alipin, oo, pupunta ako kaagad. Tumingin si Shangguan Qingqing sa paalis na figure ng katulong, sana hindi masira ang ating pag-asa sa pagkakataong ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!